Welcome back sa Bako Recaps. Sa video na ito ay i-recap ko sa inyo ang Season 1 Episode 1 at 2 ng Netflix series na may pamagat na Squid Game. Simulan na natin. Nagsimula ang episode kay Gi-hoon na kasalukuyang kumakain nang bigyan siya ng kanyang nanay ng pera para kay Goyom, ang anak ni Gi-hoon mula sa kanyang ex-wife. Nang umalis ang kanyang nanay upang magtinda ng gulay ay palihim na kinuha ni Gi-hoon ang isang garapon na naglalaman ng credit card ng kanyang nanay. Tumungo siya sa isang ATM kasama ang kanyang kaibigan at doon ay tinangka niyang mag-withdraw ng pera ngunit pinalitan na pala ng kanyang nanay ang PIN code nito. Bago pa man ito mablock ay nilagay ni Gi-hoon ang birthday ng kanyang anak para sa PIN code at tuwang-tuwa sila nang gumana ito. Agad silang tumungo sa horse race at agad ding natalo ang kabayong tinaya ni Gi-hoon. Gamit ang kanyang natitirang pera ay muli siyang tumaya sa mga kabayong may number na 6 at 8 na binase niya sa birthday ng kanyang anak. Natapos ang karera at tuwang-tuwa ang magkaibigan nang manalo ang mga tinaya ni Gi-hoon. Nang makuha ang kanyang napanalunan ay binigyan pa nga ng tip ni Gi-hoon ang tahera. Tinawagan niya ang kanyang anak at namakong dadalhin ito sa isang mamahaling restaurant. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakita ni Gi-hoon ang kanyang pinagkakautangan at kumandaripas ng takbo. Sa kanyang pagtakbo ay nabangga niya ang babaeng nagngangalang Sebyok. Tinulungan niya pa si Sebyok na naging dahilan upang mahabol siya ng mga kumag. Sa banyo ay puwersahan siyang siningil ng mga ito at binentaan pa ang kanyang buhay. Kaya naman ay pumirma siya sa kasunduang ibenta ang kanyang kidney kung sakaling hindi pa rin siya makakabayad sa susunod na buwan. Naalala ni Gi-hoon ang birthday ng kanyang anak kaya naman ay muli siyang umutan sa kumag at binawi rin niya ang tip na binigay niya sa kahera. Sa isang claw machine ay muli siyang nagsayang ng pera sa pagtatangkang makakuha ng stuffed toy para sa kanyang anak. Bago pa man maubos ang kanyang pera ay tinulungan siya ng isang batang nerd na bumunot ng laruan na labis naman niyang ikinatuwa. Dahil kulang na ang pera ni Gi-hoon ay dinala na lang niya si Goyom sa isang tindahan ng street food na naintindihan naman ng bata at isa pa ay nilibre na raw siya ng kanyang stepdad ng steak. Binigay na rin ni Gi-hoon ang nabunot na laruan na isa palang lighter na baril kaya naman ay binawi rin niya ito. Nang matapos ang celebration ay hinatid na niya ang kanyang anak pabalik sa kanyang ex-wife na nagalit dahil late na niyang naibalik si Goyom. Kinaumagahan habang naghihintay ng tren ay lumapit sa kanya ang isang salesman na nag-alok sa kanya na maglaro ng dakji. Ang makakapagbaliktad daw ng papel ng kalaban ay mananalo ng 4,000 pesos. Pumayag si Gi-hoon at sa unang round ay agad siyang natalo ng salesman. Dahil wala siyang pera ay sampal na lang ang kanyang ipinambayad. Nakarami ng sampal ang salesman hanggang sa magawa na ni Gi-hoon na manalo. Tuwang-tuwa siya nang makamit ang pera at sa huli ay nakarami rin siya ng panalo. Muli siyang inalok ng salesman na lumahok sa isang palaro ngunit tumanggi siya. Nagbanggit ang salesman ng mga detalye mula sa buhay ni Gi-hoon pati na rin ang pabuuan ng mga utang ni Gi-hoon sa bangko at mga loan shark. Sa huli ay nag-iwan siya ng business card bago tuluyang umalis. Kinagabihan ay bumili siya ng isda sa tindahan ng nanay ng pababata niyang si Sang-wook, isang successful na businessman na nasa ibang bansa. Sa sobrang saya niya ay nagpakain pa siya ng isda sa isang stray cat at binigyan rin niya ng allowance ang kanyang ina na inakalang umi-illegal na naman siya. Sinabi ng kanyang nanay na nakahanap ang stepdad ni Goyom ng trabaho sa US at balak nitong isama ang bata at nanay nito doon. Sinabi ng ina kay Gi-hoon na pwede niyang pigilang mang ibang bansa ang kanyang anak kung sakaling maipakita niya sa korte na kaya niyang buhayin ang kanyang anak. Sa takot na mas lalong mapalayo ang kanyang anak sa kanya ay tinawagan ni Gi-hoon ang salesman at pumayag ng sumali sa palaro. Sinundo siya ng isang misteryosong lalaki na nakamaskara at pagpasok niya sa kotse ay nakita niya ang iba pang mga kalahok na walang malay. Ilang sandali pa ay biglang nagkaroon ng usok sa loob ng kotse na naging dahilan upang makatulog si Gi-hoon. Nagising siya sa isang malawak na lugar kasama ang daan-daang mga kalahok. Pinakita rin ang operation ng mga nagpapatakbo ng palaro. Sa kanyang paglalakad ay nakausap niya ang player 1 na si Il-nam at napagtanto ni Gi-hoon na siya ang panghuling kalahok sa numerong 456. Sa kanilang usapan ay nabanggit ni Il-nam na meron siyang tumor sa utak. Naputol ang kanilang usapan nang magkaroon ng isang kaguluhan sa pagitan nila Sebyok at Dokso na dati palang magkasabwat sa pagnanakaw hanggang sa mag-traidor si Sebyok. Walang awang ginulpi ni Dokso ang babae hanggang sa mamukha ni Gi-hoon si Sebyok at kumprontahin ito. Dahil sa kanyang pangingialam ay nagalit rin sa kanya si Dokso at bago pa man siya galpihin ito ay dumating na ang mga staff ng palaro. Sinagot ng manager ang mga tanong ng mga kalahok kabilang na si Sang-wook, ang kababata ni Gi-hoon na inakala niyang nasa ibang bansa para sa kanyang business. Pinaliwanag ng manager na lahat ng kalahok ay baon sa utang kaya naman ay pinakita niya ang alkansya kung saan ilalagay ang prize pool ng palaro.
Pagtapos ay pinapirma silang lahat ng consent form at ilang sandali pa ay in-announce na magsisimula na ang unang laro. Kinuha na ng litrato ang mga kalahok at pinatuloy na sila sa venue ng unang laro. Doon ay kinumpranta ni Gi-hoon si Samwo kung bakit nasa Korea pa rin siya ngunit hindi ito nagbigay ng kasagutan. Samantala pumunta si frontman sa kanyang kwarto, sinabi sa telepono na magsisimula na ang unang laro at umupo sa kanyang sofa upang panoorin ang nasabing laro. In-announce ng staff na ang unang laro ay tinatawag na red light green light kung saan pag sinabing green light ay pwede silang gumalaw o tumakbo. Pag red light naman ay dapat hindi sila kumilos dahil magiging rason ito ng kanilang elimination. Pinakita sa kanila ang finish line at binigyan sila ng 5 minuto upang marating ito. Nagsimula na ang laro kung saan aksidenteng gumalaw si player 324 sa red light. Nakarinig sila ng putok ng baril at nagulat nang bumagsak ang kalahok. Sa sumunod na round ay nakumpirma nila na kamatayan ang papalit ng elimination sa palarong ito kaya naman ay nagpanik ang karamihan sa kanila na naging dahilan ng pagkamatay ng lagpas 200 na kalahok. Nagpatuloy ang laro kung saan masayang nakaabante si Ilnam. Hindi makakilos si Gi-hoon sa takot kaya naman ay binigyan siya ng tip ni Samwo na magtago sa likod ng ibang players upang hindi ma-detect ang motion sensor. Nagtago naman si Sebyok sa likod ni Dokso at binantaan pa nga niya ang buhay ng kumag. Nanhingi ng tulong ang isang player kay Gi-hoon pero dahil kulang na sa oras ay iniwan niya ito. Sa isang punto ng laro ay muntik na malaglag si Gi-hoon ngunit sinagip siya ni player 199. Sa huli ay narating nila ang finish line at ang mga hindi nakaabot ay walang awang niligpit ng mga staff. Sa huling eksena ay pinakita na nagaganap ang palaro sa isang tagong isla na napapalibutan ng karagatan. Nagsimula ang episode sa pag-dispose ng mga staff sa katawan ng mga natalo sa unang laro. Buhay pa ang isang player pero walang awa pa rin nila itong hinanda para makremate. Nagpasalamat naman si Gi-hoon kay player 199 na nakilala niya bilang si Ali. Dumating ang manager tapos kinungrat sila at pinakita na 201 players na lang ang natitira. Nagmakaawa ang mga players na palayain na sila ngunit sinabi ng manager na kailangan nilang sundin ang pinirmahan nilang consent form. Patuloy silang nagprotesta hanggang sa mag-warning shot na ang manager. Pinaalala ni Samwo sa manager ang nakasulat sa consent form na may karapatan ng mga players na bumoto kung ipagpapatuloy ba nila ang laro o hindi. Pinagbigyan sila ng manager na bumoto pero bago yun ay pinakita muna niya ang prize money na umabot na sa 1 bilyong piso. Sinabi ng manager na kapag na-terminate na ang laro ay hahatiin nila sa mga naiwang pamilya ng mga na-eliminate na players ang prize money ngunit walang makukuhang pera ang mga survivor. Nagsimula na ang botohan at pinili ni Gi-hoon na itigil na ang palaro. Pinili naman ni Samwo na ipagpatuloy ito at makikita sa tali na dikit lang ang boto ng mga players. Huling bumoto si Ilnam at inakala ni Gi-hoon na gusto niyang ipagpatuloy ang laro ngunit taliwas ang binoto niya. Na-disappoint ang mga gusto pang magpatuloy sa resulta kaya naman ay sinabi ng manager na matapos ang ilang araw ay bibigyan ulit sila ng chance na lumahok. Iniwan si Gi-hoon at Sebyok sa isang liblib na lugar at doon ay nag-ano sila. Matapos makawala sa pagkatali ay pinutol ni Sebyok ang tali ni Gi-hoon. Nang makalaya ang kanyang mga kamay ay pilit na hiningi ni Gi-hoon ang ninakaw na pera ni Sebyok kaya naman ay iniwan na lang niya si Gi-hoon habang nakatali pa ang mga paa. Magkasama namang pinakawalan sila Samwo at Ali. Makikitawag sana si Ali ngunit lowbat na ang cellphone ni Samwo kaya naman ay nagtungo sila sa convenience store para mag-charge at kumain. Sa cellphone ni Samwo ay makikitang hinahanap pala siya ng mga pulis dahil sa kanyang mga utang. Tinawagan ni Ali ang kanyang asawa at paglabas ay binigyan pa siya ni Samwo ng pamasahe pauwi na labis naman niyang pinasalamatan. Kinaumagahan ay sinumbong ni Gi-hoon sa mga pulis ang buong nangyari sa palaro ngunit hindi sila naniwala sa kanya. Tinawagan nila ang number sa business card ngunit isang sibilyan lang ang sumagot kaya naman ay pinalayas na ng mga pulis si Gi-hoon. Pag-alis niya ay nakita ni Detective Junho ang naiwang business card ni Gi-hoon. Sa labas ay tinawagan ni Gi-hoon ang number ng palaro ngunit walang sumasagot kaya naman ay umuwi na lang siya pero wala doon ang kanyang ina. Palihim na binisita ni Samwo ang kanyang nanay na inaakalang nasa US pa rin siya para sa business trip. Nakita siya ni Gi-hoon at nang mag-usap sila ay binanggit ni Samwo na meron pala siyang utang na umabot na sa 250 million pesos. May tumawag kay Gi-hoon at ibinalita sa kanya na sinugod sa ospital ang kanyang ina. Doon ay nalaman niya na merong severe diabetes ang kanyang ina at dahil sa kawalan ng pera ay nilisan na nito ang ospital kinagabihan. Sa labas ay nakiusap si Gi-hoon na magpa-confine ulit ang kanyang ina ngunit ayaw nitong sumunod dahil nga wala silang pera. Samantala, pinuntahan ni Junho ang apartment ng kanyang kuya at sinabi ng landlady na ilang linggo na itong hindi umuwi. Sa loob ng kwarto ay natagpuan niya ang isang business card na kahalintulad ng nakita niya sa police station.
Pinuntahan naman ni Sebyok ang kanyang kapatid sa bahay ampunan. Doon ay nagtatampo ito sa kanyang ate dahil namako pala si Sebyok na gagawa niya ng paraan para makatakas din ng North Korea ang kanilang ina. Pinuntahan ni Junho ang police station at doon ay nakuha niya ang pangalan at address ni Gi-hun. Pinuntahan ni Ali ang kanyang boss sa factory at nakiusap na kunin na ang kanyang sweldo na 6 na buwan nang hindi binabayaran ng kanyang boss. Sa kabila ng mga palusot ng kanyang boss ay nakita ni Ali ang sobre na naglalaman ng pera at nang ma-realize ng boss na nakita ito ni Ali ay dali itong lumabas ng office. Hinabol siya ni Ali sa baba kung saan nagkaroon ng away na nagresulta sa pagkaipit ng kamay ng boss sa makina. Nang mangyari ito ay tinangay na ni Ali ang pera. Pinuntahan ni Sebyok ang broker na binayaran niya upang itakas ang kanyang ina sa North Korea ngunit wala namang nangyari. Doon ay kung ano-anong palusot ang sinabi nito. Sa huli ay humingi ang kumag ng karagdagang pera para sa kanyang serbisyo na naging dahilan para buhusan siya ni Sebyok ng mainit na tsa at tutukan ng patalim. Sa kanyang pag-alis ay hindi napansin ng broker na nakuha na ni Sebyok ang kanyang pera sa bulsa. Kinagabihan ay tinawag ni Sangwoo ang kanyang ina na paniwalang paniwala pa rin sa kanyang mga kasinumalingan. Kinikwento ng ina sa kanyang customer kung gaano ka-successful si Sangwoo nang dumating ang mga pulis na hinahanap si Sangwoo. Sinabi ng mga pulis na inaaresto nila si Sangwoo sa iba't ibang sala patungkol sa panloloko at utang. Sobrang depressed ni Sangwoo nang may mag-doorbell sa kanyang apartment na nag-iwan ng business card. Nagsasaad ito ng araw, oras at address kung saan siya susunduin kung sakaling gusto niya ulit sumali sa palaro. Gamit ang perang kanyang tinangay ay inutusan ni Ali ang kanyang asawa na bumalik na sa Pakistan at susunod daw siya pag natapos ang kanyang gawain sa Korea. Umutang si Gi-hun sa kanyang kaibigan para sa pampa-ospital ng kanyang ina ngunit dahil matumal ang negosyo ay wala itong naibigay. Sa labas ng convenience store ay di inaasahang nagtagpo sila Gi-hun at Ilnam. Nag-inom at nag-usap ang dalawa kung saan nabanggit ni Ilnam na balak ulit niyang sumali sa palaro dahil para sa kanya ang tunay na buhay ay masalimuot. Sinundo naman si Dokso ng kanyang tauhan at sa loob ng kotse ay tinwento niya ang buong nangyari sa palaro. Gayunpaman ay hindi naniwala ang kanyang tauhan at sa halip ay binunyag nito na tinraidor niya si Dokso na meron palang malaking utan na maglustay siya ng pera sa paglalaro ng kasino sa Pinas. Dumating ang ating mga kababayan para kunin ang mga laman loob ni Dokso pero bago mangyari yun ay tinapos muna niya ang traidor niyang tauhan. Hinabol siya ng ating mga kababayan ngunit nakatakas siya sa tulay. Samantala umutang si Gi-hun sa kanyang ex-wife ngunit sinabi nito na wala siyang maibibigay dahil ang kanilang pera ay nanggagaling lamang sa kanyang bagong asawa. Sinumbat pa ng kanyang ex kung gaano kawalang kwentang ama si Gi-hun nang ipanganak si Gayong. Dumating ang asawa ng kanyang ex kaya naman ay kinamusta ni Gi-hun si Gayong at nagmadali ng lisanin ang lugar. Bago siya tuluyang makaalis ay hinabol siya ng mister at sinuhulan ng pera kapalit ng paglayo niya kina Gayong. Dahil dito ay sinuntok niya ang mister at sa di inaasahang pangyayari ay nakita ni Gayong ang lahat ng nangyari na ikinalungkot ng bata. Habang pauwi si Gi-hun ay sinalubong siya ni Junho na hinihingi ang kanyang tulong para hanapin ang kanyang nawawalang kuya. Sa sobrang down ay tumanggi siya at nagpatuloy na sa kanyang tirahan kung saan nakita niya ang nakaipit na business card sa kanyang pinto. Sa huling eksena ay makikitang lalahok muli ang mga bida sa palaro. Pinatulog silang lahat at namamandar ang sinasakyang kotse ni Gi-hun ay hindi napansin ng driver na sinusundan sila ni Junho. Palihim namang tinakpan ni Sebyok ang kanyang ilong at bumanga na naging dahilan upang hindi siya makatulog mula sa usok.